Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 16 na bayan sa Northern Samar malaya na sa impluwensya ng insurhensiya. 18.4 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo sa Zamboanga del Sur kumpiskado, 2 suspect arestado. School-based feeding program sa buong bansa, sinimulan na ng DepEd, PBBM nakiisa sa kick-off. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Umabot na sa 16 na munisipalidad sa Northern Samar ang idineklarang nasa Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC matapos ideklara noong July 3 ang buong 1st Congressional District at ang mga bayan ng Lawang at San Roque bilang malaya na sa impluwensya ng insurhensiya. Sa Katarman naganap ang seremonya ng paglagda sa Memorandum of Understanding at Peace Commitment Pledge sa pangunguna ng 8th Infantry Division, 803rd Infantry Brigade, Northern Samar Police Provincial Office, kasama ang mga lokal na opisyal at iba pang peace stakeholders. Kasabay nito na mahagi rin ng tulong ang pamahalaan sa mga bagong sumukong peace builders na sasailalim sa reintegration program sa Balay Darangpan. Ayon sa mga opisyal, patuloy ang koordinasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police o PNP, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapanatili ang kapayapaan, mapabilis ang paghahatid ng serbisyo ng gobyerno at maiwasan ang muling pag-usbong ng insurhensiya sa lalawigan. Tinatayang 18.4 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo ang nasamsam habang arestado ang 2 hinihinalang smugglers sa Maritime Law Enforcement Operation sa karagatang sakop ng Barangay Sugod, Tukuran, Zamboanga del Sur noong July 7, bandang alas 4:05 ng umaga. Sa Seaborne Patrol ng Zamboanga del Sur Maritime Police Station, katuwang ang Tukuran Municipal Police Station at iba pang police at military units, naharang ang isang motorized boat na may kargang 300 master cases o 15,000 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyong walang kaukulang dokumento. Nasamsam din ang bangkang ginamit sa transportasyon. Nahaharap ang 24 anyos na suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 12022 at Republic Act 10643. Sabay-sabay na ipinatupad ng Department of Education o DepEd sa buong bansa ang pinalawak na School-Based Feeding Program o SBFP at Milk Feeding Activity noong July 8, Miyerkules, upang labanan ng undernutrition, malnutrition, panandali ang gutom at stunting sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pambansang kick-off sa Pulilan Central School, Bulacan at inikot ang mga booth ng mga supplier ng masusustansyang pagkain at lokal na produktong gagamitin sa feeding program. Sa ilalim ng Republic Act No. 11037, ipatutupad ngayong school year 2026-2027 ang universal feeding para sa lahat ng grade 1 learners habang magpapatuloy ang pagbibigay ng pagkain at gatas sa lahat ng kindergarten at mga mag-aaral sa grades 1 hanggang 6 na wasted o severely wasted. Layunin ng programa na mapabuti ang nutrisyon, pagpasok sa paaralan at pagkatuto ng mga bata kasabay ng pagbibigay ng mas malaking pamilihan sa mga lokal na magsasaka at food producers. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.